pakinggan naman natin mga kababayan, etong sinasabi nitong si Panelo na imposible daw mga kababayan na hindi daw alam ni PBBM etong pag-usad ng impeachment dahil daw mga kababayan, lahat daw ng ginagawa sa Kamara, lahat daw ng nangyayari sa Kongreso, yan daw po ay may basbas at alam ng presidente. So isa lang yung patunay dito na nung panahon ni Duterte mga kababayan, lahat ng nangyayari sa Kamara, kung paano yung mga hiring-hiring doon, may alam. Etong si Walang Digong, nangyayari sa Kongreso. may alam mga kababayan, etong si Digong. At yung kung paano imbestigahan dati, etong si former Senator Laila de Lima, imposibleng walang alam doon si Digong. Mga kababayan, kasi parang ganun yung tinutukoy dito ni Panelo. So ngayon, eto, pakinggan po natin. Na hindi alam ng executive. Eto, pakinggan nyo mabuti Walang nangyayari sa Kongreso na hindi alam ng executive at walang magagawa ang mga naririyan hanggat walang go signal ang palasyo. So ibig sabihin pala mga kababayan, nung iniimbestigahan dati sa Kamara, etong si, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, etong si former Senator Laila de Lima mga kababayan, noong nagtatanong etong si Roque about doon kina Junel mga kababayan, ibig sabihin pala lahat na nangyayari doon may basbas ni Duterte. Kasi mga kababayan, parang ganun yung pinupunto dito ni Panelo, na lahat ng nagiging galaw ng Kamara, imposibleng walang basbas ng presidente. So siguro nung panahon na sila nasa kapangyarihan, ganyan-ganyan po yung trabaho nila. Ano po, na idiin yung mga kalaban nila sa politika dahil nakokontrol nila ang Kamara. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Impeachment at nagsalita kahapon si Pangulong Bongbong Marcos. And I quote, sinabi niya, no, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And that, tinatanong anong plano ninyo? Ano ba talaga gusto niyong gawin? At nandito na nakakita ko ng tweet kapupost lang mga kababayan. Nag-post si Raquel Fortun. Alam ko kilala niyo yan mga kababayan. Ano yung sabi dito? Ayan o. Ayan. Ito. Sabi dito, wait lang hindi lang yung assassination threat ang issue. Ibalik mo yung pera namin. Ayan napakaliwanag mga kababayan Kapopost lang, ilang minutes lang mga kababayan. Hindi nga kasi mga kababayan, sa totoo lang, ang issue dito, kung bakit nai-impeach itong si Sara Duterte, kung bakit nahaharap siya ngayon sa issue ng impeachment, hindi lang naman kasi mga kababayan yung pagbabanta sa buhay ni PBBM yung issue. Ibalik niya yung pera, ipaliwanag niya kung saan napunta yung pera, tapos ang usapan mga kababayan. Ganun po kasimple, tapos ang usapan. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo, yung sinasabi nitong mga DDSet na ginigipit si Sara Duterte ngayon, ginigipit sila, pinapatahimik sila, walang katotohanan yan. Dapat lang talaga kayong patahimikin. Kasi unang-una, yung mga pinaggagawa ninyo, sinisira ninyong gobyerno sa pamamagitan ng mga ka-fake news ninyo. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ito, hindi na namin maiwasan. Well, you give me too much credit, but again, what the House has done is clearly the mandate that they have been. The constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. So that's why I don't think they're just following the procedure and ang punot dulo nito ay na-transmit nila ang impeachment complaint sa upper house and of court. So yan po ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin siya ng Malacanang press corps kung may hand nga ba ang ehekutibo sa impeachment complaint laban kay VP Sara. What's your take doon sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, Attorney Zal? Naawa ko sa kanya. Naawa daw si Panelo kay PBBM. Bakit daw naawa si Panelo kay PBBM? Pakinggan natin. Bakit? Kasi nagkakabuhol-buhol ang mga paliwanag niya. Nagko-contradict. Unang pahayag, pangalawang pahayag, tatlong pahayag, pangapat na pahayag. Alam po ninyo, yung sinasabi niyang walang pakialam o hindi makikialam mga executive, legislative sa impeachment. Well,
Kung titingnan mo sa ligang batas, talagang dapat wala. Kasi may kanya-kanya silang kapangyarihan. O bakit nyo inuutusan ng presidente na harangin yung impeachment? Bakit ninyo sinasabi, especially mga kababayan, nitong mga taga-suporta nitong si Digong, na wala daw kapangyarihan ng presidente, mga kababayan, binabastos daw ng Kamara ang presidente kasi hindi daw pinapakinggan yung panawagan ni PBBM na wag nang pagtuunan ng pansin itong si Sara Duterte. Wag nang magkaroon ng impeachment. O so bakit ninyo sinasabi ngayon yan na kung titingnan talaga sa saligang batas, wala talagang pakialam ang presidente sa pag-usad ng impeachment na yan sa lower house, mga kababayan. Tapos ngayon sasabihin nila na binabastos ng Kamara si PBBM kasi hindi pinapakinggan yung panawagan ni PBBM. Diba alam nyo, dito ako naawa kina Panelo eh. Kasi nung nakaraan, mga kababayan, especially after nung rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, sinasabi niya na sana pakinggan naman ng Kamara, ng lower house, etong panawagan ni Presidente Marcos. Tapos ngayon sinasabi mo na hindi naman daw dapat makialam ang presidente dyan sa pag-usad ng impeachment. Eh di ba kung titingnan nyo, mga kababayan, itong kanilang mga sinasabi, yung mga salita nila, yan talagang literal na nagkakabuhol-buhol. Di ba, ipagpatuloy pa natin. Powers have been allocated to the 3 branches of government. Kaya pwedeng sabihin. Pero ang realidad, ang katotohanan, walang nangyayari sa Kongreso na hindi alam ng executive at walang magagawa ang mga naririyan hanggat walang go signal ang palasyo. Ngayon, alam nyo na kung bakit pakiramdam ni former Senator Leila de Lima ginipit siya. Alam nyo na, mga kababayan, sa sinabing ito ni Panelo parang ipinahamak mo na rin si Digong. So ngayon, alam na natin, mga kababayan, may idea na tayo kung bakit sina Espinosa, mga kababayan, nagkakabalay-balentong yung mga pahayag sa Quadcom. Kasi nga, mga kababayan, mismong ayon kay Panelo, hindi uusad ang Kamara kapag walang basbas ng presidente. So ibig sabihin, nung panahon nila kung paano nila inuuto ang mamamayang Pilipino dun sa kanilang war on drugs at may mga napapanagot na katulad ni Espinosa at idinawit nila si former Senator Leila de Lima, ibig sabihin may basbas pala lahat ng yun ni Duterte, ni Digong. Di ba, mga kababayan? Kasi parang ganun yung sinasabi niya dito. Hindi uusad ang Kamara kapag walang basbas ng presidente. Di ba? At hindi makakapagdesisyon ng Kamara kung walang go signal ng presidente. Ganun yung sinasabi niya dito. Anyway, pagpatuloy pa natin. O ang presidente. Bakit? Sapagkat siya ang head of state. O, di ba? Siya ang merong legislative program. Kailangang ipasa lahat siyang gusto niya. At saka, yung mga nandyan, puro nga kaalyado niya. So ngayon, yung kagustuhan pala ni Duterte na makulong si De Lima, nasunod. Kasi nakulong si De Lima, mga kababayan Nagdusa siya ng napakahabang panahon dahil do sa mga fabricated cases, mga kababayan. Na wala namang palang basihan kaya na-acquit etong si former Senator Leila de Lima. So ngayon, yung palang pagkakakulong nun, kagustuhan talaga ni Duterte. Maliwanag na sa ating lahat, mga kababayan, nang dahil sa sinabing ito ni Panelo, talagang nakikialam si Duterte, mga kababayan, sa pag-usad ng batas noong panahon na siya ay nakaupo. Talagang nakikialam si Duterte sa ginagawa ng Kamara at siguro baka ng Senado nung panahon na siya ay nakaupo. Kaya yung kasaysayan po natin, lahat ng mga presidente talagang nakikialam dyan sa Kongreso. Maliban kay Presidente Duterte, talagang consistent siya doon. Hindi siya nakialam. Hindi niya alam na magpapalit na ng speaker. Nung pagdating niya yung State of the Nation, nagulantang na lang siya. Biglang isinalba si Duterte. Biglang isinalba si Digong ni Panelo. Kasi nga naman, mga kababayan, paano masasabi ni Panelo yung ganong klase ng salita kung hindi niya mismo nasaksihan na ginagawa ni Digong yan? Kasi, mga kababayan, alam naman natin na si De Lima ay number 1 critics ni Duterte. At nung panahon na naupo na itong si Duterte, doon lang nakulong itong si De Lima.
Kaya nga mga kababayan, kung matatandaan nyo yung statement ni dating Iloilo Mayor Jed Mabilog, na kung saan hindi lang siya sumang-ayon na idamay etong si Rojas at etong si Drilon, mga kababayan, sa issue ng droga, anong ginawa sa kanya? Ginipit, mga kababayan. So ngayon, yan yung isang patunay, maliwanag na, kasi nanggaling na sa bibig ni Panelo Yan yung isang patunay na ang presidente ay nakikialam sa pag-usad ng hustisya dyan po sa ng investigasyon dyan po sa Kamara. Mga kababayan, nung panahon na sila nasa kapangyarihan, iba po kasi sa panahon ni PBBM ngayon. Sa panahon ni PBBM, inamin naman ni PBBM publicly na humingi ng payo sa kanya yung kanyang anak na kongresista. Ngayon, ang payo lang ni PBBM, di sundin nyo yung proseso. Sumunod ka sa due process. Representative ka ng mamamayang Pilipino, gampanan mo yung trabaho mo. Do your job. Yun lang ang sinabi ni Presidente Marcos. Tapos ngayon, ililink nyo na agad ang presidente na siya ang nasa likod ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kababaw naman ng pag-iisip ni Atty. Panelo, abogado ka pa man din at dating advisor ng presidente. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang speaker. Okay. That's number 1. Number 2, pero teka, baka mauuna na tayo. Meron pa yata ibang topic tungkol sa kanyang anak, tungkol sa kanyang mga dating yun. Basta yan muna. Ang katotohanan niyan, talagang hindi maaaring gumalaw ang Kongreso nang hindi nalalaman ng Presidente. Anong preba ko pa ho dyan? Tingnan nyo. Inamin niya. Just binasa mo kanina. Now, of course, we talk about it. You talk about it. Of course, I asked him, ano pa plano nyo? Exactly. Ibig sabihin, talagang meron kang alam, Mr. President. Interesante. Hindi naman tinatanggi ni PBBM na wala siyang alam sa impeachment, mga kababayan Tinanggi ba ng presidente yon? Tinanggi ba ni PBBM? Comment below nga, mga kababayan. Tinanggi ba ni PBBM na may alam siya? Na wala siyang alam sa impeachment? Hindi. Hindi naman niya tinanggi. Bagko sinabi pa nga niya, mga kababayan, kagabi sa interview na humingi pa nga ng payo sa kanya yung kanyang anak. And then ang sinabi niya, do your job. Diba, mga kababayan? And then, sinabi din ni PBBM kagabi, mga kababayan, na nung siguro may nagtanong sa kanya kung ano yung mangyayari kasi naandya na yan, nasa due process na yung impeachment itong si Sara Duterte, siguro may mga kongresista na nagtanong sa kanya at sinabi niya kung ano bang plano ninyo. Kasi mga kababayan, iba po yung nakikialam na nag-uutos at iba yung nagtatanong kung ano yung plano nila, mga kababayan. Diba? Magkaiba po yun. Iba yung nag-uutos sa nagtatanong. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Ano ka? Hindi ba? Yun lang yung mga ganun mga tanong Kahit na hindi mo sabihin alam na kagad ng taong bayan na meron kang alam. Kasi nga, gusto nga ni PBBM magkaroon ng accountability, mga kababayan, at saka transparent. O kaysa nga naman, mga kababayan, baka isipin kasi na marami sa mga kababayan Pilipino natin hinaharang ni PBBM yung impeachment, sinagot niya with transparency na sinabi niyang humingi ng payo yung anak niya. And then nagtanong siya kung ano ba yung plano. At sinabi niya doon sa anak niya, mga kababayan, do your job. Gawin mo yung trabaho mo. So mali doon? Diba? Meron naman pala siyang alam, pat nagmamaang-maangan siya. Yun nga ang problema. Yun Kaya ang problema. Because yung mga advisor niya, hindi talaga marunong. Talagang inuhulog siya sa bangin. Wala silang pakialam. Magmukha siyang tanks o magmukha siyang bobs. Hindi bali na. Yan ang problema niya sa mga tagapayo niya. Nasisira talaga siya. Ang bobs, ikaw, Panelo. Ikaw ang bobs. Kasi unang-una, kung hindi magaling ang advisor ni PBBM, di sana hindi na impeach si Sara Duterte. Mas matindi kasi, mga kababayan, ito tandaan nyo. Mas kagagalitan ng taong bayan ng gobyerno kung hindi masasampulan itong si Sara. Bakit, mga kababayan? Kasi iisipin ng mamamayang Pilipino, lahat siguro kayo corrupt dyan kasi kinukonsinti ninyo etong isa nyong kasamahan, etong vice-presidente ninyo. Ganyan na magiging expectation, mga kababayan, ng mamamayang Pilipino sa gobyerno. Ganyan ang magiging tingin din ng mamamayang Pilipino sa gobyerno na lahat ay corrupt na dahil kinukonsinte etong si Sara Duterte. Buti na nga lang, mga kababayan, magaling
etong si JPE. Si Sir JPE kasi napapayuhan niya ng tama ang presidente. Buti na lang mga kababayan, magaling etong si ES Bersamin. Kasi naandyan po siya sa Malacanang at alam naman po natin na dati po yung nasa Supreme Court mga kababayan. Kaya nga itong sinasabi nitong si Panelo, walang basis dahil mga kababayan kung talagang magaling itong si Panelo, bakit hindi ka napayuhan ni Duterte na matatalo ka? 'Di ba? Nung tumakbo ka sa pagkasenador. At kung talagang magaling ka, bakit hindi ka nanalo sa pagkasenador? Yan ang tanong ko dyan mga kababayan. At kung talagang magaling siya, bakit hindi mo naisalba si Sara Duterte sa bingit ng impeachment? Kung talagang magagaling kayo. At saka kung talagang magaling ka, dapat isa ka sa abogado na titindig para idepensa si Sara Duterte sa impeachment trial sa Senate kung talagang magaling ka. 'Di ba mga kababayan? Anyway, kayo ano po masasabi nyo? Hingil po dito sa pahayag ni Panelo na naaawa daw po siya kay PBBM kasi pabale-balentong daw yung mga pahayag daw po nitong si PBBM mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan sa paliwanag ni Panelong matalino daw. Ano po sabi niya mga kababayan? Kasi parang ang tinutukoy niya dito, walang alam. Etong sina Sir JPE, etong mga nasa sa gobyerno, parang sinasabi niya lang na siguro mga kababayan siya ang matalino. At yung mga taong nagpapayo kay PBBM, mga walang alam.